Ang video na ito ay gagawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din itong mabigyan ka ng makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. Kumusta mga bata? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Alam kong excited na kayo sa ating bagong aralin. Tara na at tayo nang magsimula. Para simulan ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong kwaderno upang doon isulat ang inyong mga kasagutan sa susunod na mga gawain. Kilalanin ang mga selebrasyong makikita sa larawan. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Una, familiar ba kayo sa selebrasyong nasa larawan? Tama! Ang larawan ay tungkol sa selebrasyon ng Pasko. Pangalawa, nakikilala niyo ba ang selebrasyong nasa larawan? Mahusay! Ang larawan ay tungkol sa selebrasyon ng Piyestang Bayan. Pangatlo, ano kaya ang selebrasyong nasa larawan? Magaling! Ito ay tungkol sa mga araw ng mga patay. Tayong mga Pilipino ay likas na masayahin. Napagbubuklod-buklod tayo dahil sa mga selebrasyon at iba't ibang gawaing pambayan. Sama-sama tayong nagsasaya, nagbabatian at naghahanda upang may sa katuparan ang pagdiriwang na ito. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga selebrasyong taon-taon nating ipinagdiriwang. Unahin natin ang Araw ng Kalayaan. Isa sa pinakamahalagang araw sa ating kasaysayan ay ang Araw ng Kalayaan. Noong ika-12 ng Hunyo, taong 1898 na siyang ating pinagdiriwang taon-taon sa petsang aking nabanggit. Sa araw na ito, nabibigyang halaga ang ginawang kabayanihan ng ating mga ninuno sa pagkamit ng ating kalayaan mula sa pananakop ng mga Espanyol tulad nina Dr. Jose P. Rizal, ang ating pambansang bayani. Si Andres Bonifacio, ang ama ng Katipunan. Si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas at iba pa. Ito rin ang pag-alaala sa kasarinlang ating nakamit hanggang sa ngayon. Ang susunod naman natin ay ang Piyestang Bayan. Ang bawat lugar o bayan ay may kani-kanilang panahon ng piyesta. Ito ay parangal sa mga santong patron ng bayan na ipinagdiriwang isang beses sa isang taon. Ang mga mahahalagang bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang misa at prosesyon. Dito, nagkakaisa ang magkakaibigan at magkakamag-anak. Lahat ay nagsasaya dahil sa mga palaro at masaysayang tugtugin ng mga musikong umiikot sa buong bayan. Habang ang iba naman ay nagsasalo-salo sa mga saganang pagkain. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas sa malahati. Oh, nahulaan niyo na ba ang susunod? Tama! Ang susunod naman ay Pasko! Alam kong ito ang araw na hinihintay ninyo sa bawat taon. Ang Aguinaldo.
Masayang ipinagdiriwang ng Pilipino ang Pasko. Sa panahong ito, ang bawat pamilya ay sama-samang nagsisimba at nag-aalay ng panalangin sa dakilang lumikha, na ipamamalas din sa panahong ito ang pagiging likas na pagbigay ng mga Pilipino. Alam kong isa ito sa paborito nyo taon-taon, ang Bagong Taon! Ang Bagong Taon ay isa sa pangyayari na nagaganap kapag nagdiriwang ang isang kultura ng katapusan ng taon at simula ng panibagong taon. Sa huling gabi ng taon, gaya ng araw ng Pasko, ang bawat pamilyang Pilipino ay nagsasama-sama upang pagsaluhan ang handang pagkain na tinatawag na Medianoche at magsisindi ng mga pailaw at magpapaputok ng mapaputok sa labas ng kanilang tahanan upang salubungin ang unang araw ng taon. Mga bata, huwag kayong matakot. Ang susunod na selebrasyon ay ang Araw ng mga Patay o Todos los Santos. Ang Araw ng mga Patay ay pinagdiriwang sa unang araw ng Nobyembre. Sa Pilipinas, ito ay nagsimula bilang pagdiriwang ng mga Pilipino kung saan bumibisita sila sa libingan ng kanilang yumao, na kamag-anak at kaibigan. Ipinagdarasal nila ang mga kaluluwa ng namatay upang makaalis sa purgatorio at makapunta sa langit. Purgatorio ang tawag sa lugar ng mga kaluluwa na wala pa sa perpektong kalagayan. Nagdarasal ang mga Pilipino na makaalis ang mga kaluluwa sa purgatorio at makapapasok sa langit upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga bumibisita sa sementeryo ay nag-aalay rin ng mga bulaklak at nagsisindi ng kandila sa puntod ng mga namatay. At yan ang mga selebrasyon na ipinagdiriwang sa Pilipinas. Muli, nais kong kuhanin ninyo ang inyong kwaderno upang doon isulat ang inyong mga kasagutan sa susunod na mga gawain. Pagmasdan ng mabuti ang mga larawan. Kilalanin kung anong selebrasyon ang makikita sa larawan at sumulat ng saraysay tungkol sa iyong naging karanasan sa pagdiriwang na ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Maaari bang makita ang iyong nagawa? Magaling! Mukhang isa ito sa pinakapaborito mong selebrasyon. Ngayon naman, para sa pangalawang gawain, gumuhit ng isang likhang sining tungkol sa selebrasyon o gawaing pambayan na iyong nasaksihan. Pagkatapos, ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong selebrasyon ang iyong ginuhit? Bakit ito ang iyong napili? Gawin ito sa iyong kwaderno.
Oh, tapos na ba mga bata? Maaari ko bang makita ang iyong mga gawa? Mahusay! Napakaganda ng iyong mga gawa! Anong selebrasyon ang iyong ginuhit? Bakit ito ang iyong ginuhit? Magaling! Nais kong kuhanin ninyo muli ang inyong kwaderno at panulat. Ngayon naman ay isasalaysay mo kung paano mo maipagmamalaki ang ginawang likhang sining. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ang ilang selebrasyon o gawaing pambayan gaya ng Araw ng Kalayaan, Piyesta ng Bayan, Pasko, Bagong Taon, Araw ng mga Patay, o iba pang na mga impluwensya ng mga mananakop na dumating dito sa Pilipinas at ang mga selebrasyong ito ay tatak na natin bilang mga Pilipino. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Ma'am Jenny po. Paalam!